Number 2 na clipper guard ang gagamitin natin. Mag-refresh lang tayo ng haircut tutorial about sa barber's cut. Ang gagawin natin ngayon ay barber's cut. Paano ba ito gawin? Kapag ganitong klase ng buhok, gamit muna tayo ng number 2 na clipper guard para naman hindi masyadong mapuwersa yung pagkakanipis nito. Kadalasan ang sukat ng barber's cut na ipinapagupit noon ay 2x3. So estimate na lang natin yung gupit na ating gagawin. Dapat yung ating ginagawang paghagod ay hindi masyadong mataas sa may parting gilid. Sa may likod naman, ganun din. Mataas lang din siguro ng konti sa likod, kaya nga tinawag na 2x3. Ibig sabihin, mababa ng konti dito sa may gilid, tapos mataas ng konti sa likod. Pero ngayon, usually yung barber's cut, nagdedepende yan sa shape ng ulo at sa request ng ating client kung gaano ba kataas yung barber's cut na ipinapagupit nila. Balansehin na lang natin at sundan na lang din natin yung forma ng kanyang ulo, kung ano ba yung barber's cut na nababagay para sa kanya. At mag-suggest tayo sa customer ng taas or sukat or nipis ng gupit na gagawin natin, lalo na sa ganitong klase ng gupit na barber's cut. Ito yung traditional na gupit, ito yung classic haircut na kadalasan na ipinapagupit pa rin hanggang sa ngayon. And then proceed tayo sa number 1 na clipper guard sa may parting ibaba. Yung mga medyo may edad na ating mga client na ayaw na magpagupit ng fade haircut, kadalasan ganito yung gusto nilang gupit. Kaya titingnan natin yung shape ng ulo, titingnan natin yung texture ng buhok, kung gaano ba kataas na barber's cut yung pwede natin gawin at ano ba yung kapal ng pagkaka-barbers na pwede natin gawin para sa kanya. Sa barber's cut, pwede tayong gumamit ng half guard, 1 guard, 1.5 na clipper guard or 2 guard. Magdedepende yan sa ating client kung manipis na barber's cut ba yung ipapagawa nila or yung makapal. And then, ang gawin natin, yung parting ibaba ng patilya, pwede nating pudpurin yan. Magdedepende pa rin yan sa ating client kung pinaninipisan niya yung patilya or hindi. And then, kapag tayo gumagawa ng guhit dito sa may gilid ng tainga, dapat end lang ng buhok. Huwag nating tataasan para kapag tumubo ito, hindi masyadong mapapansin yung eksis na buhok. Kapag napataas yan, yung eksis na buhok, kitang-kita habang tumutubo. Sa pagnipis naman, importante rin yan na dapat yung pagkakanipis ng ibabang bahagi ay walang maiiwan na mahabang buhok. Ganito yung pangkaraniwang dapat mong matutunan kapag ikaw ay nag-uumpisang magupit. Kailangan pag-aralan mo muna yung mga barber's cut or yung mga basic haircut para kapag nagupit ka nung medyo mahirap ng konti ay alam mo na yung ganitong klase ng gupit. Ang gawin natin sa ibabaw, scissor over comb. Kung ikaw naman ay marunong ng magbawas ng pag-sectioning, pag-ipit sa pamamagitan ng pagputol, okay din yon kasi yun yung mga bagong pamamaraan ng paggugupit ngayon. Ang ginagawa ko dito ay yung traditional na pamamaraan ng pagpuputol or pagbabawas ng buhok sa parting ibabaw, ganun din dito sa may parting likod kung may makapal na bahagi man ng buhok dito sa may parting likod. Sa pagbawas ng buhok sa ibabaw at pagbawas din ng buhok sa may parting bangs o sa unahan, tatanungin natin si client kung mahaba ba ang puputulin, kung may klibang ititira. Lahat i-consider natin ang gusto ni client bago tayo mag-proceed. Pwede tayong mag-suggest ng pwedeng haba ng buhok or pwedeng ikli nito. Iwasan natin na baka ayaw niya ng tumatayo, lalo na dito sa may parting puyo o sa may parting korona ng kanyang buhok. Yun ang dapat nating ingatan para yung ating client ay masatisfy sa gupit na ating ginawa para sa kanya. Linisin natin yung noo kung kinakailangan, kung ito ay request ng ating client. Kung hindi naman, ay wag na nating pakialaman yung noo niya. Kasi minsan yung mga noo ng ating client ay matataas na. Kaya minsan ayaw na rin nilang ipagalaw yan. To be respect naman sa ating client, kailangan magtatanong muna tayo bago natin ito bawasan. Ayon. Inayos na natin yung buhok sa ibabaw. Ano ba yan? Nabubulol pa ako. One side na natin yan bago natin siya ahitan. Kasi kapag nakaporma na o nakaayos na, wala nang nakalaglag na buhok sa may parting noo, makakagalaw tayo ng maayos sa pag-aahit dito. Parang sobrang haba na ng ating video. Fast forward na natin para matapos agad yung pag-aahit.
Ayun, pagkatapos nating ahitan, okay na yan. Pwede na. Pwede ka nang pumorma, pwede ka nang gumala, pwede ka nang umatindang dibu, pwede ka nang umatindang kasalan, pwede ka nang manligaw, pwede ka nang bumisita, o kahit anong pwede mong gawin outside ng inyong bahay, pwede ka nang lumabas. Maraming salamat mga kabarberos.